Hello everyone, welcome back to my channel. For today's video, story time tayo, di ba? Ang laki na ng mga eyebags ko. Ang laki gawa nung anak ko. Sus, anong nangyari sa anak ko? Problema. Ako'y 12 years na dito sa ibang bansa. Tapos ngayon lang siya nagkaganyan na depress siya. Di ba? Ang laki na ng anak ko, parang hindi ako makatulog. Parang ako ata din ang may depression eh. Problema sa anak. Nag-iisa lang yung anak ko. Sa tagal-tagal ko na dito, ngayon lang talaga niya ginawa yung ano, depression niya sa buhay. Last 2 years na ano na yun eh, na ano na yun, na-diagnose na siya ng ano, depression. Pero binabaliwala ko kasi, akala ko kasi na may hindi totoo ang depression. Malay ko ba dyan sa depression na yan? At saka nagtatanong din ako sa kanya, saan ka na di-depress? Eh, wala naman siya problema sa pamilya, wala naman siya problema sa amin. Lahat binibigay naman sa kanya. Na-depress pa talaga, na-depress pa talaga yung bata. Depressed. Nag-aaral siya sa ano eh, sa University di Zamboanga. Na, pinapaaral ko pa yan sa university. Tapos nagkaganyan pa siya, na-depressed. Di ko malaman eh, nung na-diagnose siya, last 2 years, sabi, need daw niya ng psychiatrist. Kaya lang, binabaliwala ko. Hindi nga ako maniwala kasi nga, wala man siyang problema. Ano bang, hindi ko alam saan niya nakukuha yung problema ko. Problema niya. Tapos, pag uwi ko nung last 2 years, umuwi ako, hindi naman siya nagsasabi, okay naman siya. Di ko lang alam kung dinidibdib ba niya yung ano niya, depression niya. Di ko nga malaman kung saan siya, ano eh, saan siya nadidepress. Ang batang ito, Diyos ko po, nag-iisa siyang anak. Yung problema. Sutil, di ko malaman. Pero pag kinakausap naman siya, matino naman siya. Tapos tinatanong ko siya na ano, nagde-drugs ka ba, na nagbo-boyfriend ka ba, naggi-girlfriend ka ba, saan ka ba nadidepress, saan ba, ano ba, may ano ka ba, pagkabakla, tanggap ko naman yan, hindi ka ba nakabayad ng tuition fee, okay lang yun. Tapos, saan ka ba nadidepress, sabi niya, tapos tinatanong ko, sa school ba? Sabi niya, parang sa school daw. Di ko malaman eh kung ano ba, binubuli ba siya o di ba, di ko alam. Bagsak ba? Okay lang naman yung ganyan sa akin. Baka natakot siya or na-pressure siya sa kinabuhi niya, sa buhay niya. Uy, Diyos ko, hindi ko malaman. Ang laki na ng mga aibag ko. Nakamonitor na sa hospital yung anak ko. 7 days na siya doon. Walang kamalay-malay. May kasama siya sa boarding house, nag-aaral. Tapos nagtatrabaho, working student ba, naabutan siya nung gabi, wala na. Munti ka na siyang munti ka nang mawala. Ano nang ginagawa niya sa sarili niya. Nagbigti. Nagbigti siya. Tapos sinusugat-sugatan niya yung mga sarili niya. Ay, Diyos ko, natakot ako. Di ko malaman. Ninervyos ako nang ano ba nangyari sa anak ko. Nag-iisang anak pero nadidepress pa siya. Di ko malaman saan ang depression na. Wala ba siyang ina? Sa tagal ko na kasi dito, 12 years. Pero ng mga last na iniwan ko, okay naman siya. Or baka sa siguro, lack of communication. Kasi bihira lang kasi akong natawag doon. Bihira din. Di rin siya nag-i-internet. Sino tatawagan ko? Natawag, nakikita ko lang siya pag nandun yung tatay niya sa boarding house yan. Napunta doon tuwing buwan. Buwan. Tapos ng buwan, magbabayad ng boarding house. Ay, dito, ang dami yung sugat, ginagasgasan niya yung sarili niya, hanggang dito, ginagasgasan niya na blade. Pati sa paa. Tapos, nung tumawag ako, kinausap ko siya. Tapos, dito, may na siya, may bakat na lang, pagbibigti. Pinakita sa asawa ko yung boarding house. Nagulat din siya. Kasi tinawagan siya ng may-ari ng boarding house. Buti nga, at katabi lang niya ang boarding house niya sa may-ari. Tapos, nakita pa siya ng kasama ko. Kasama niya sa bahay. Tumawag ng pulis sa sobrang takot. Akala ko naman yung kasama niya ang dahilan, hindi pala, sabi niya depression daw. Tapos nung kinausap ko, ayaw kasi nang sabihin kung anong problema, saan siya, basta na lang. Tapos
Nung mga ano, nagparamdam na pala yun, bigla na lang siyang tumawag ng hating gabi, nami-miss daw niya ako, tapos magpo-post siya, balang araw. Parang binabaliwala ko lang, ba't na, pero may hinalan ako, ba't kaya nagkaganon yung batang yan, hindi ko malaman. Na problema tuloy ako. Nandun sa ospital, nung dinala naka-oxygen at hindi na makahinga, kung ano-ano na sigurong sabi ng asawa ko, nakita ko doon sa video niya. Nung nag-video call kami, ang daming sukas. Kung ano-ano sigurong gamot ang iniinom nun. Kung ano-anong gamot na iniinom. Grabe yung bata na ano. Hindi ko malaman ano kung saan siya nagka-problema. Nang tinawagan ko, tinatanong ko, saan ka ba nagproblema? Ano bang problema mo? Tapos na kung ano-ano, nagda-drugs ka ba? Gusto mo bang i-rehab? Gusto mo bang ano? Saan ba? Ano bang problema? Ayaw talaga niyang ayaw talaga niyang magsabi. Di pa malaman kung saan, kung ano ang dahilan, kung bakit siya na-depress. Gusto na niyang kitilin ang buhay niya. Grabe, sobra ang takot ko. Nanginginig ko. Nag-iisa pa naman ang anak. Paano pag hindi pa yun nakita? Buti yung kasama. Umuwi galing sa trabaho. Nakita. Nag-aagawan daw sila sa kutsilyo. Kutsilyo at sa blade. Nasugatan yung kasama niya kasi sila. Nag-aagawan. Ngayon, tinago na lahat. Tapos, ang problema pa, ayaw niyang umuwi sa amin. Hindi nga siya nag-aaral kasi tumigil nga siya kasi nga parang ayaw pa niyang pumasok sa school, magpapahinga daw muna siya. Hindi ko nga malaman kung sa school ba, binubuli ba siya or something. Kasi ayaw niyang pumasok sa school eh. Ayaw niya at saka gusto niyang lumipat ng ibang school. Parang hinala ko sa school siguro, something ba. Yun yung time bago pa pumutok yung sa Ateneo de Zamboanga na may bata din doong mga binabaril. Mga 4 days ago na. Na-confine din yung anak ko, depression daw. Ang balita nung batang yun, depression daw eh. Ewan ko, sa teacher daw. Diba? Ako, di ko maintindihan talaga kung saan nanggagaling yung mga depression kasi ako kasi pag may problema ako, parang normal lang naman, problema lang yan. Pero ibang mga bata ngayon, dinidibdib nila. Di ko maintindihan, dinidibdib nila ang napipressure ba siya, nahihiya ba na ganito, or hindi ba siya nakabayad ng tuition. Kasi mahal kasi yung tuition fee niya, medtech kasi siya eh. Medtech student. Tapos nung unang first year niya, ang lalaki ng mga grado pagka second year niya, wala na siyang ganang pumasok. Doon na nagsimula yung depression niya. Ewan ko, di ko alam kung saan ang gagaling. Ayun, nandoon pa. Ang tagal na, mga mag-iisang linggo na sa ospital. Parang ang laki ng damage ng batang yun eh. Tsaka need pa niyang kausapin yung psychiatrist kung saan talaga pinamomonitor ko sa asawa ko kung saan talaga ba nangyayari or something ba. Ay, Diyos ko, problema sa mga bata. Parang gusto ko ng kung umuwi naman ako, wala naman akong gagawin doon. Ang baba kasi ng sweldo sa Pilipinas. Baka magpahinga lang ako ng 1 taon siguro matapos yung kontrata ko. 5 months, 6 months para ko lang siya, matutukan ko lang siya, dalhin ko siya sa sa rehab, iparehab ko. Hindi naman daw siya nagda-drugs, ba't siya nagkaganon? Na-depress. Uy, Diyos ko, gusto niyang magbigti doon. At ang ginagamit niyang yung ng plansa. Yung wire ng plansa, di ba matibay yun? Yun. Bumakat dito, buti na pa, may anghel pang pumukaw, humaygop sa kasama ng anak ko. Naabutan, tumawag ng pulis. Ayun, dinala sa ospital. Baka hindi ko mga malaman eh. Problema. Laki na ng mga eyebag ko. Yan ang mahirap sa isang OFW na yung ina. Ang anak kailangan ng ina, wala.
hindi matawagan kasi walang internet. May internet pero ayaw na may pag-usap. Yun lang. Parang na ano na depressed na siguro yung batang yun. Di ko nga malaman eh. Medyo tas-tas na yung ano ko, story time. Yan ang ano, story ng OFW. Ina, nangangarap na makatapos yung anak pero wala. Hindi ko na lang pupirsahin. Hanggang dito na lang. Thanks for watching.